Sige, alam kong madalas ninyong marinig ang kasabihang, ang mga babaeng nagtatanggol sa Islam ay parang manok na ipinagtatanggol ang KFC. Ang paborito ko, yung mga babaeng nagtatanggol sa Islam ay parang itim na taong sumali sa KKK. Napakabobo nito na wala talagang saysay. Paano nga ba tinitingnan ng Islam ang mga babae? Hindi nyo kailangan makinig sa akin na magbukas ako ng hadis o talata sa Quran. Makinig lang sa mga dalubhasang eskolar ng Islam. Itong lalaki na ito ay isang Pranses na imam, at ang orihinal na video ay nasa Pranses. Pero isinaling ko ito at inangkop sa Ingles gamit ang AI. Kaya, pakinggan ninyo. Katawa-tawa. Dumikit kayo sa mga pader. Hayaan ninyong ang gitna ng daan ay para sa mga lalaki at kayo ay sa gilid lamang. Inihikayat din ang mga babaeng Muslim na huwag maglakad. Sa may pader kayo, huwag maglakad sa gitna ng kalsada. Maglakad sa gilid at iwanan ng gitna para sa mga lalaki. Ito ang dahilan kung bakit makikita mo na kapag may pagtitipon, kung ito ay pagtitipong hindi hiwalay ang babae at lalaki na napakabihira, pero kung mangyari man, kailangang umupo ang mga babae sa likod at ang mga lalaki ay sa harap. Walang saysay, pero may mga babae pa rin na yung ika-21 siglo, lalo na puting babae na nagko-convert sa Islam. Diyos ko, ano nangyayari? Ang fitna ng paghahalo ng mga kasarian ay napakasama at delikado para sa parehong kasarian. Sa isang hadith nagkakaisang kinikilalang tunay, iniwan ko para sa mga lalaki ang walang ibang tukso na mas mapanganib pa kaysa sa mga babae. Sa isa pang hadis, tinukoy pa nga ni Muhammad ang mga babae bilang fitna. Ibig sabihin, ang isang bagay na nagdudulot ng fitna ay mapanggulo rin, isang bagay na mapanggulo. Maaring mailigaw nito ang lalaki mula sa kanyang pananampalataya o katuwiran. Kaya, kung ang isang lalaki ay sexual na umatake o gumahasa sa isang babae, ang babae ang tukso. Siya ang may kasalanan. Yan ang kalikasan ng Islam. Dapat mong pagbawalan ang asawa, anak na babae o kapatid na babae mo, pati mga nasa pangangalaga mo na lumabas na may pabango, nakaayos o may kosmetiko. Bawal din magsuot ng pabango dahil baka mailigaw raw nito sa landas ng pananampalataya at katuwiran ng lalaki. Pansin mga babae, may panlaban na amoy mo agad ang fabric softener kahit malayo. Hindi ka man lang pwedeng gumamit ng fabric softener. Kahit na parang ang ganda ng Surf Excel na yon. Naku, baka may Abdul dyan na baka mawala ng kontrol. Yun na yon. Babae, bakit mo ginamit yan? Bakit mo ginagamit ang fabric softener na ito? Kasalanan mo. Walang magkasintahang relasyon sa Islam. Totoo yan. Kahit wala kang ginagawa, gaya ng sabi mo, wala rin kaming ginagawa. Kaya ipinagbabawal namin sa mga babae na makipag-usap sa mga lalaki. At huwag kayong mag-alala mga babae. Bawal din sa mga lalaki na makipag-usap sa mga babae. Nararamdaman ng lalaki ang babae kahit malayo pa sa kalsada. Sige, ito ay isang Pranses na imam. Sa wakas, may ginagawa ring tama ang Pransya. Tingnan mo ito. Itong babaeng Muslim na nakaburkini ay pinalayas mula sa lugar. Pinalayas siya sa tabing dagat na ito dahil sa Pransya, bawal talaga ang burkini. Tingnan mo, ang dami nila sa tabing dagat, kawawa ang mga tao. Nakakahiya talaga, sinasabi ko sa'yo. Ayan na. Nakikita mo naman, pinaalis na sila. Ngayon, tingnan mo ito. Sasabihin sa'yo ng babaeng Muslim kung gaano kahirap mabuhay bilang isang babaeng Muslim. Bakit ka pa Muslim kung ganoon? Hirap akong kumain sa tabing dagat habang nakabelo, tapos nangyari pa to. Madalas, hirap akong kumain sa labas. Minsan, tinaas ko lang ang bilo ko para makakain. Pero may nahanap akong mas magandang solusyon. Kumakain ka ba sa siwang ng mata? Hindi. Nakakatawang kwento, akala talaga ng lalaking to dati na kumakain ako sa siwang ng mata ko bago kami ikasal. Kasi nakita ko yung mga taong kumakain ng spaghetti dito. Itong solusyon ko guys, may tent kami na may bintana, kaya pwede ko ibaba yon habang kumakain. Nakain ako ng bagel, tatalikod, itataas ang belo, at kakain. Lahat natatakpan, di ba? Wala kayong makikita. Wala kayong makikita. Pwede rin akong tumalikod at kumain, itataas ko lang ito. Pwede ba akong makatikim? Hindi. Pwede ba akong nandoon habang kumakain ka? Ayokong kasama ka habang kumakain. Paalam! Uy, di ba nakakalungkot na kailangan mo pang umasa sa tent para makakain? Oo, nakakalungkot nga. Kaya gumawa pa kayo ng mas maraming lugar na para lang sa mga babae. Ito ba ang unang beses na kumain ka sa labas nang walang belo sa mukha? Sa tabing dagat, oo. Anong pakiramdam? Ang sarap ng pakiramdam na makakain sa labas ng walang belo. Hindi mo na kailangang madumihan ito. Pwede di ba makatikim? Pwede kang tumikim ng kaunti. Kung ikaw ay... Bismillah. Sige, pakinggan mo itong babaeng Islamista sa Sydney. At saan nila kinukuha ang tapang na ito? Alam niyo mga kaibigan, kailangan nating gawing mahirap para sa kanila
na magpakalat ng kanilang makamandag na mga pananalita na ganito. Kailangan nating pigilan sila dahil hindi dapat ito pinapayagan. Di dapat ganito salita nila. Tingnan mo, bastos siya. Sige, hayaan ko siyang magpaliwanag. Bes, nasa Easter show ako kanina. At wala, hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Diyos ko, wallahi. Hindi pwedeng mangyari yon. Paano nangyayari yon? Paano nangyari yon? Paglubog ng araw, nagsimula na ang putukan. Shaitan, maramihan ng satanas, demonyo. Tapos na ang lahat ng putukan. Alam mo ba kung sino ang nagpapaputok? Ang mga babae. Ang mga babae, Naglalakad sila na labas ang dibdib at puwet. Alam mo ba mukha kang tanga? mukha silang sexy. Naiinggit ka lang. Hindi mo kayang ipakita ang mataba mong puwet. Pumupunta ka ba sa Easter show? Mag-enjoy ka sa mga rides, magsaya kasama ang pamilya at mga kaibigan, kung susubok ka ng bagong pagkain o bagong bagay. Di ko maintindihan paano sila sumakay sa rides, parte ng gown sa kanan. Hindi pa lumalabas ang patay na bagay. Ako, yung unang bata hanggang sa limit, tumitingin ako sa kaliwat kanan. Sabi ko, may iba pa bang pamilya? Ako lang bang nag-iisang tao may kasamang pamilya? Tumingin-tingin lang ako sa paligid. Ang daming naghahalikan sa gilid. Nako, nagsimula na sila, wag mo na akong paumpisahin. Hindi talaga, hindi. Kung isa kang family-oriented na tao at ayaw mong makakita ng mga ganong bagay, Pumunta ka sa umaga o pinakalate na ay hapon. Ito ang dahilan ng pagtaas ng Islamophobia dahil ang mga babaeng Muslim ang laging nanlalait. Palagi nilang pinagtatawanan ang mga hindi Muslim. Kung ayaw mo gawin, wag mo gawin. Pero bakit kailangan mo pang maging bastos? Tingnan mo ito, hindi pa ako tapos. Tingnan mo ito. Nakakainis din ang ibang lalaking Muslim, pero hindi rin naman nalalayo ang mga babaeng ito. Tingnan mo siya. Hinahatak niya pababa ang damit sa tiyan. Hinahatak niya pababa ang kanyang damit sa tiyan. Parang ganito siya. Baka akalain mong biro, pero hindi. Seryoso silang nagpapakalat ng mensahe. May ipapakita ako. Naalala ko pa ang video na ito. Tingnan mo siya. Tinatakpan lang ang malaswang billboard. Alisin na yan. Itaboy ang mga ito palabas ng kanluran. Wala silang lugar dito. Wala silang lugar sa kanluran. Hindi tayo pwedeng mamuhay kasama ang mga taong ito. Ngayon, pakinggan natin ang sinasabi ng mga imam tungkol sa hijab at tamang asal ng mga babae sa publiko. Pakinggan mo ito. Oo, sino ang naglagay ng maruruming isipin sa isipan ng mga lalaki, Marumi? Malikot na ala. Wala namang mangyayari. Hijab, buhok lang naman ang tinatakpan mo. Parang kahit nakahijab, kita pa rin ang puwet at dibdib. Seryoso, walang silbi ang hijab. Maraming ang may fetish dito at may mga lalaking na-excite sa babaeng nakahijab. Ano yung sikat na meme? Pakita ko sa ito. Puwet para kay Allah. Hindi. Hijab para kay Allah. Puwet para kay Abdullah. Ano yon? Pakita ko sa'yo. Tingnan mo ang mga babaeng nakahijab na ito. Kaya sinabi ni Allah sa kanila, "Uy ate, girl, maghijab ka." Ayos ng lahat. Tingnan mo to. Tingnan mo to. Tingnan mo ang mga pasaway na babae na to. Parang sinasabi nila, Allah, ginawa namin ang sinabi mo. Pero para kay Abdullah, ang puwet ko. Wallahi, tingnan mo to. Grabe naman. Ayan na. Pasensya na. Ikaw bahala sa buhay mo, bu. Uy, ang laki ng puwet niyan. Sige, sorry. Parang nadidistract ako. Sa kasamaang palad para sa kanila, hindi kakalat ang pakikiyapid at pangangalo niya. Dahil lahat ay mag-aalala sa pagprotekta sa babae. Sama. Kung mamamahala tayo ayon sa batas ng Diyos, walang alak at walang droga. Ano ang ibig sabihin niyan? Yan ang gawin nila sa kanilang libreng oras. Ganun ba? Sige na, isalin mo. Kung tayo ay mamumuno ayon sa Sharia, mawawala na ang alak at droga. Sige. Problema nga yan. Paano sila maglilibang? Anong ginagawa nila sa libreng oras? Boom, boom. Kailangan nating maging maingat tungkol dito. Kailangan nating maging malinaw tungkol dito.
Ayaw nila ng Sharia dahil ang Sharia ay nagtuturo ng kabutihan at kalinisan. At sila ay mga taong hindi nagpapakabuti, sila ay mga taong hindi nagpapakabuti. Tara na! Mag-Ingles ka na. At ang Islam ay natuturo ng kabutihan at kalinisan. At sila ay mga taong hindi nagdanais ng kalinisan. Hindi nga nila alam ang ibig sabihin ng kalimisan. Alam namin. Madali lang para sa'yo sabihin yan. Kasi hindi na gumagana ang maliit mong are. Ibig kong sabihin mga kabataang Muslim na lalaki at babae sila. Alam mo yon? Hayaan mo silang magsaya. Tingnan mo lahat ng mga Buddha Bootylicious na nakahijab dito. Oo, pwede mo isuot sa kanila ang hijab. Pero hindi mo matatanggal ang kagustuhan nilang magmuhang sexy, okay? Likas yan sa mga babae. Gusto ng mga babae na magmukhang sexy. Naisip mo ba kung bakit mahilig mag-selfie ang mga babae? Tingnan mo to. Tingnan mo to. Lahat ng mga babae to. Ang ginagawa niya. Yan ba sa loob ng mosque? Diyos ko? Ano to? See-through ba yan? Grabe. Sige, mas mabuti pang umalis na ako dito. Tara na. Photoshop lang to. Sige, hindi ko sila bino-objectify, ha? Mga babae, gawin nyo ang gusto nyo. Suporta ako sa inyo. Kahit anong paraan nyo gustong mabuhay, hinihikayat ko kayong mabuhay ayon sa inyong mga prinsipyo. Pero ang sinasabi ko lang, tingnan nyo. Si Allah ang nagbigay ng ideyang ito na siguradong makakaiwas ang mga babae sa fahashi, sa imoralidad, sa kababuyan. Allah, nakakahanap pa rin ng paraan ng mga babaeng ito para malusutan ang mga siguradong ideya mo. Tingnan mo, ito ang workout na tumulong sa akin, mula rito hanggang doon. Ipinapakita rin niya ang puwet niya. Sigurado akong lahat ng mga babaeng ito ay tingnan mo, yan ay Instagram account. Sigurado akong may kanya-kanyang Instagram account ang mga babaeng ito. Tingnan mo, bagong Kiki Kicks. Di ko alam ibig sabihin nun. Kiki Kicks. Tinutukoy ba niya ng sapatos niya? Siguro alam na natin ginagawa mo, ate. Alam na namin ang ginagawa mo. O tingnan mo tong nakahijab sa gym. Diyos ko. Sige, umalis na tayo dito. Sige, kita mo, hindi ko alam. Nakakatawang reliyon ang Islam pero oo, hindi ito magtatagal. Hindi ito natural.